wala akong magawa no. So babaguhin ko lang yung tsura na itong front console ko ng aircon. So papalitan ko. Actually talaga ano na lang to, parang Frankenstein na lang talaga to. Mga ako na lang mga naglagay-lagay niya, so wala tayong mga switch na maayos talaga. Parang aeroplano tuloy. So yan, papalitan ko na lang at medyo binago ko na lang din dito. Dati kasi ito meron tong yung selector nung sa kung saan mo papupuntahin yung hangin. So katas yung switch niya dito, wala na yun, nabasag yun, tumalsik na lang. Kaya naglagay ako ng mga ganyan yan. So ngayon papalitan ko na lang ng isang switch na lang. Ito yung ginawa kong console na ano, puro sa lights. Pero ito mga ito, tatakpan ko na lang yan ng ibang label. Kasi kung USB, fan, gano'n. Pero ito, parang mga ilaw talaga yan. Yung finish ano ko, papalit na lang ako ng mga label siguro na ito, tatakpan ko na lang. Katulad nito is para sa car stereo yan. Okay. Yan, sa car stereo ko to, so tatakpan ko na lang siguro yan. Ito yung mga USB charger yan. Yan dito. Ito is direct na to, once key on ko is naka-open na itong isang USB charger. Ito clock to, so hindi ko pa nare-reset, tsaka yung ating stereo kasi ginawa natin ng panibagong wiring dun sa may malapit sa battery para pag nagdi-disconnect tayo ng battery, meron tayong pwedeng plug-an ng other supply para hindi mag-reset tong stereo tsaka yung clock natin. Now yung ano ko ngayon is nilipat ko yung dati yung aircon dito, is dito na lang siya. And then hindi ko na siya nilagyan ng any switch na kasi nangyayari naka-switch ka rito, magsi-switch ka pa dito. Parang redundant lang, no? So ang ginawa ko is nilagyan ko na lang, dito ko na lang siya connect sa lahat dito sa selector na ating speed ng fan. Ganun siya. So ang ano lang diyan, ang issue lang diyan, once na kahit naka-key off tayo. Yan. Kasi patay tayo lahat, no? Pag inikot mo to, under pa rin. Do hindi mo na maiiwanan ng ganon na naka-under yung, kasi maingay naman yung mga fan, maririnig mo, umugong yung mga fan. So hindi mo na, wala naman siguro ng chance na maiiwan mo. Cigarette ash holder na to, natatanggal naman yan. So bala ko dito ko i-build yung ating mga charger para may cover na rin siya. Yung USB charger ginagamit natin, module lang siya, mga ganito. 60 pesos lang to siya online, no? So okay naman to. Ito fast charging capable to, pwede to. So pang fast charge yung cellphone mo, okay, meron to. Magpa fast charge siya. Yung cigarette lighter natin, ginawa ko na ring USB charger to. Which is meron yung power din. Para dito yan eh. Gusto kong magano tayong diffuser. Yun. Di ba? Para meron tayong foggy dito. So guys, dito nakalocate yung aking distribution box na tinatawag ko. So ito yon, ginawa natin to para pag naglalagay tayo ng accessories is dyan lang tayo nagtatap. So naka-cover lang siya sa yan. So fuse lang siya, tapos relay, tapos mga bus bar, no? Kung dumaan lahat ng wire natin sa fuse, then dito ako nagtatap sa mga bus bar. So hindi ko na kailangan mag-splice ng wire dun sa fuse box. May sarili na akong distribution box na tinatawag. So ito may power to directly dun sa papuntang fuse ng battery sa 100 amps. So dun to nakakonect. So hindi ako nag-worry din na malolobat tayo kasi yung distribution box natin is relay control siya through accessories ng key natin. So mag-on siya kagad. So ito lahat ng mga ito naka-tap dun sa ating distribution box. And then alam ko pagka naka-on yung distribution box ko, may LED light siya.
So yan, no, alam ko na may power to. So kung limbawang walang power yan, alam ko kung saan ako magto-troubleshoot. Okay, ito yung diagram ng ating distribution box na ginawa ko, no. So ngayon lang siya, meron siyang main line na galing sa ating battery. Then may fuse ako, 30 amps yung ginamit kong fuse diyan. And then yung line na yan, mag-split siya sa dalawang relay. So yung dalawang relay na yan, yun yung magpa-power dun sa ating, magsusupply dun sa ating fuse box na 10 row. Okay, and then yung bawat isang fuse doon, naka-series sila sa bawat bus bar natin. Okay, na tagpa 5 bus bars. And then yung mga relay natin is matitrigger sila from our switch wire. So kumuha na lang ako dun sa may fuse box natin sa may ilalim ng manibela, sa may sa ilalim. Naghanap lang ako ng isang wire dun na once na kini-on mo siya, magkakaroon ng may energize to, para once na pinatay mo rin, key off mo siya, de-energize na rin yung relay natin. Automatic ito shutdown lahat tong nandito. Limited lang din to sa depende sa wire na gagamitin mo main line. So kailangan makapal yung main line mo para kaya niya i-accommodate yung load na ipapasok mo dito. So pwede naman kasing malaki to kung dadamihan mo yung relay mo, tapos may fuse ka na malalaki, and then malalaki yung wire mo para dito ka na rin kumuha ng talagang main line mo papunta sa susupplyan mo, no? Papalitan natin yung yung ilaw na ating dashboard, pero yung papalitan lang natin dito yung madalas nating gamitin lang, which is yung pinaka backlight na lang. Pero yung mga ilaw ng, let's say, yung battery lights, basta all lamp, gano'n, hindi na natin papalitan yung mga yon. So yan, nakikita natin sa ating dashboard. So, ganyan lang yung liwanag niya, no? Okay. Yan yung kanyang stock na ilaw. Next is, ito lang, tumapat na. So dito, isa dito, dito, then dalawa dito, isa dito, sa kabila, mali ako. So ito guys yung ating dashboard panel. So sa likod niyan is nandito yung pinaka mga bulbs na, no? Yung mas malaki, ito yung mga papalitan natin. Incandescent yung mga ilaw natin, walang polarity tayo, pero pag once papalitan natin ang LED yan, kailangan medyo malaman nyo nasan yung negative side ng bawat ilaw, no? Hanap ko muna kung alin yung magkakasama na trace. Okay, so yun doon. Ito signal light to, baka iba yung wire nito. Ngayon halimbawa hindi siya umilaw, kalasin nyo ulit, then baligtarin nyo lang yung ilaw na hindi nag-turn on. Then itong maliliit na to, isa-isay natin, test natin yung bulb nya. Mamaya may busted, no? So test ko na lang muna, siguro isa-isa. Baka meron na tayong sumisignal dito sa dashboard natin, hindi lang siya natin nakikita dahil busted pala yung bumbilya nya. So yung ilaw na gagamitin natin is T10 ang tawag nila doon, no? So ito LED dito, 10 piraso nito is 72 pesos. So ganun lang siya kamura sa online. Yung LED na binili ko is dalawang color, isang yellow at isang white. So yung yellow, kita ko na yun, merong yellow talaga dito, no? So tetest natin kung ano yung mas maganda, yellow ba o puti. Okay, compare nga natin yung gaano kalakas mag-consume yung ganito. Ito is 5 watts naman, pare-pares na T5 to.
Ito lang, isa is LED, isa yung incandescent o yung conventional o yung classic. So, test natin kung ilang milliamps ang kanyang kinukonsumo. 22 milliamps, ganyan, yan yung palo niya. 0.22 milliamps pala, sorry, kasi may point pala yon. Ito yung LED. So, tingnan natin gaano kalaki yung diferensya. So, napakaliwanag yan, di ba? 0.02. Di ba? Ito pa lang, talagang layo na ng diferensya sa then sa brightness din. Talagang makita natin sobrang layo ng liwanag ng LED versus dun sa mga incandescent na ganito. So, ilalagay ko muna sila sa mga ganito. Okay, so tanggalin namin muna natin to. Ikot lang, tanggal. Ikot, tanggal. At ito. Ayun. Kailangan mo lang siyang malay na maayos pala. Yan. So, yan. So, bali may mark lahat ng positive ko. Yan. Ito na yung pinaka-final natin. Polarity position ng mga ilaw natin. So, itong mayroong white na yan, masking tape mark, ito yung pinaka-positive natin. So, kung gusto yung palta ng LED, ito na yung kopyahin nyo, no? Ito, positive yan nandito. Positive. Ito, positive. 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 And then, sa mga warning lights, engine warning lights natin, wala namang mga warning lights yan, ang pinalitan ko lang ng LED is yung hold tsaka yung ano, ito glow plug to tsaka yung high beam. Tapos dito hold lights lang. The rest hindi ko na pinalitan kasi baka alam mo na, kasi ground switch kasi ang kinokontrol niyan, especially do sa alternator, no. Ito alam ko dito alternator yan. Ayaw kong palitan ng LED baka kasi magkaroon ng problema. Baka hindi compatible. So guys, test natin. Ito yung yellow. Ooh. Grabe para siyang orangey. Pero maganda naman. Sobrang liwanag na ngayon, no. Ano kaya yung tsura ng white? Okay, this is it, pansit. Ayan na, kita na. So, ito na yung puti ginamit natin. Okay, so sa paningin ko parang green naman lahat. Pero dito sa camera may konting white. Ayan. Pero grabe. Ang layo na ng diferensya sa liwanag, okay? Ayan, liwanag ng glow plug. Hold lights. Ayun, high beam. Tapos signal lights. Wow. Sobrang layo sa incandescent, no. So kitang-kita na yung dashboard natin talaga ngayon. And ito yung ating mga naka-install na fog light. Yan, mga binili ko lang din sa Dep Store dati yan at nilagay natin dyan. Ito is nabasag na at buti lang hindi ko pa tinapon. Nandito lang siya at may bala kong gawin dito. Usually ito nababasa ito ng tubig kasi yung ating harapan bumper wala siyang splash guard. Kagaya nakikita niyo dito, open siya sa talsik ng lupa at putik ng gulong sa harapan. Kaya mas mabilis na pupundi yung mga ilaw ko dyan. Now, ang bala ko ngayon dito is upgrade natin to ng iba. Let's say, ito, bala ko, gawin ko yung mga mini driving light na fog light natin. Instead na lagyan natin siya ng bumbilya, itong mini driving light na lang ipapasok ko dito as parang magiging casing nyo itong ating fog light. So, gagawin ko lang is lalakihan ko yung butas na yan. Total metal naman yung casing niya. Pwede akong gumamit ng file. And then, lately ginamit ako lang ng grinder. And then yan, naipasok ko na yung ating mini driving light. Tinanggal ko lang yung front cap niya.
And then epoxy lang, ito yung basag natin na fog light, buti hindi natin tinapon. So nirepaint ko lang siya and then nilagyan natin ng epoxy para magstay yung ating mini driving light sa loob. Parang standard na bumbilya niya na. And para ma-address ko naman yung talsik ng tubig na kaya nababasa at napupundi agad yung mga ilaw natin. Itong kumuha ko ng mga plastic cup na mga ganyan na may lid, may cover. And then yung hose na flexible hose na yun, yung magiging parang vent niya, vent hose niya. At the same time, dyan na rin dadaan yung pinaka wiring natin. O yan, ang gagawin nating paraan para maiwasan na rin yung ating pagkabasa ng pyesa. At ito yung ating pinaka-circuit niya para pumasok sa dyan. Kailangan tanggalin sa hinang tong sa board niya. Tulad nito. Yan, tinanggal ko na lang sa hinang para yung wire is may suot natin dyan sa flexi hose natin. At the same time dun sa ating cover. Finid ko lang yung wire dun sa ating flexi hose. Then ito yung ating pang cover. And then, linagyan ko na rin ng epoxy. Yan, para dumikit yung plastic lid natin dyan sa mismong casing, sa housing. Yan. So, lagyan ng cover. And then, at the same time, pinaint ko na lang ng black yan para magmukha namang stock lang siya sa ilalim ng ating sasakyan. Pinaint ko lang lahat ng black, pati yung cover ng ating container lid. Pati yung ating hose. Yan. Diyan dumaan yung ating wire. At the same time, yan yung pinaka-vent ng ating mini driving light. Ito yung isang may crack. Pero hindi naman nababasa yung loob niyan. Ito yung kabila. So, kita naman natin parang regular na bumbilya lang yung ating mga mini driving light. So, dito ko linagay yung mga switches ng ating mini driving light na kinonvert ko sa ating fog light. So, dito lang sila. Para medyo mas malapit sa kamay ko sa manibela, medyo ibaba ko lang yung kamay ko, pwede nang mag-on, mag-turn off ng mga ilaw. Key on lang din sila, yan. Yun. Tapos ito yung high niya. Yan. Halimbawang nagdadrive din na tayo, pwede ko rin gamitin high itong switch na ating headlight. Actually, sumasabay lang yung yung headlight natin, pero nag-high din yung mga natin, mini driving light natin yan. So yan. Here, ito na test natin. Fog light, high, low. Yan, naka-low yan. Then, meron pa ako limiting mini driving light nandun sa may behind ng mga grills. So, may liwanag din naman yun. Maliwanag din yung mga yan. Kala natin, natatakpan sila, hidden sila sa loob, pero maliwanag yung mga yan. So, yan, naka-high, naka-low, high. Ayan, yung pagka pwede natin gamitin yung ating headlight as high, sumasabay din yung headlight. Ayan. And then, papalitan ko rin itong ating daytime running light na to. Ito yung papalit natin. Binili ko lang din sa online. 50 pesos lang ang isa niyan. LED rin siya. Now, pagka sinabi natin daytime running light, pagka nag-drive ka, kasi may baba mo yung handbrake, so mag-o-on siya. Now, kapag i-handbrake mo na siya uli, automatic mag-o-off na yung ating daytime running light. So, dito ako naglagay ng switch nung ground niya. So, dun sa positive kasi niya is directly dun sa ating box, ating junction box. Dito, baligtad kasi itong switch na to eh. Ito kasi pag nakataas siyang ganyan, dun siya iilaw. Which is hindi ko kailangan kasi ang kailangan natin is daytime running light. Na every time na di-disengage mo na yung handbrake mo, dun pa lang magkakaroon ng contact ng switch na to. So, pagbaba nito, automatic magkakaroon ng contact tong switch na to, ground switch na to, mag-iilaw ng LED natin sa harap o yung daytime running light natin. Ngayon, pagka papark naman ako, siyempre ayaw naman, kahit umaandar ang makina, ayaw naman natin may nakailaw pa rin tayo, no? Na ilaw. Once na in-engage natin ang ating handbrake,
didiin ulit itong switch na to, magano na siya, mamatay na yung ilaw natin dun sa harapan. So natapos tayo sa wiring natin this week. So ito, naglagay tayo ng isang junction box dyan, kung saan nakalagay lahat sa mga relays. Dito ko nakakonect yung ating mga mini driving light na nilagay sa van. And advice ko lang sa mga bumibili ng mga automotive wire, no? Huwag kayong bibili ng mga sobrang mura. Kasi like me, napabili ako dati ng mura, akala ko is okay ang quality. Then it ends up na ulit lang yung work na ginawa ko, no? So for example, this one yung mga magagandang automotive wire. Example, brand is Circuit, or yung mga Japan wires na nabibili rin sa online, which is maganda rin talagang klase, mga ganyan. So ito is half the price ng mga ganito yan, ng talagang automotive wire, no? Ito isang roll nito half the price. Pero nangyayari, nagkakaroon siya ng nagkakaroon na siyang putol sa loob. So yung copper niya hindi maganda. Tuloy kaya mo nga siyang i-cut ng kamay lang. Ayun, atakin mo lang siya yan. Ito yung itsura niya. So naggaganyan siya. Wala siyang copper na, hindi ko alam anong material yan. Bakit ganyan siya. So ito, wala nang continuity yung connection mo. Tataka nga yun, bakit kawa-wire up mo lang, wala na namang connection, or wala na namang ilaw, kung ilaw man nilagay mo. So wala. I end up tinapon ko na lang yung tatlong roll na ganito. Black, red, and yellow. So kung bumibili kayo online, i-check nyo na lang din yung mga reviews. So not meaning naman na mura siya is pangit na. So check nyo na lang kung marami ang bumili, mga reviews, kung maganda, para makakuha kayo ng idea kung good ba talaga itong product na to.